Saliwa ang muka, mga bossing. Oh, sabi ko nga sa inyo, galit na galit. Galit na galit yung mamang yun. Ay, mali. Ano ba yan? Grabe naman kayo. Bigla naman, nakakagulat naman yan. Oh, gigil na gigil itong maman to. Oh, doon sa mga sinabi ni BP Sara. At siya ang kauna-unahan, isa sa mga kauna-unahang nagsalita, mga bossing, patungkol doon. At siya ay galit na galit tungkol doon sa sinabi ni, sinabi ni BP Sara na mas masakit pa daw ang maiwanan ng jowa kesa ma-impeach ng kamera. Isko, gigil na gigil. Oo, sabi nito, ganyan, sabi niya, hindi to usapan ng jowa, te. Mga ganun pa siya, no? Kala mo, ate niya talaga. Hindi mo pwede maging ate si BP. Ang ganda ni BP, tas yung mukha mo, swangit. Hindi naman ako gwapo. Mga boss, hindi rin naman ako gwapo. Pero sigurado ako, hindi ako ganito kapangit. Kasi may mga taong pangit, pero maganda ugali. Pero ito, pangit ng mukha, utangin na napakapangit parang ugali. Ngayon, ito yung sinabi niya. Ito yung sinabi niya, mga bossing. Yan yung sinabi niya. You are impeached, VP Sara Duterte. Nakakabulok ang pagiging gahaman. So, nabubulok na daw si BP. Nabubulok na daw si BP. Puta, yung ganda ni BP na yun nabubulok, pero yung mukha mo, hindi mo nakikita. Nakakabulok daw ang pagiging gahaman at sakim. Wow. Sa kapangyarihan at pera. Nakakabulok ang pang-aabuso sa pwesto. Wow. At pandarahas sa mamamayan. Bay, putangin na himay-himayin natin. Lahat ng kabulukan may hangganan. Consider this your due date. Wow. So dito, pinakikita, mga bossing, nitong buwaka ng inan to, pinapakita ng putang ina nito na wala siya respeto kay VP Sara. Wala siya respeto considering na si VP Sara ay pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. At siya bilang isang singit lang, pukin ng inan to, singit lang to eh. Hindi naman binoto ng tao tong kupal na to eh. Hindi ko alam, biglang putang ina, nagrarally-rally lang yan, biglang naging party list na representative na ng akbayan yan. Kaya dapat yung party list, putang ina, tanggalin na yan. Tanggalin na dapat yung party list. Wala magandang may dudulot sa bayan Pilipinas, mga hayop na yan. Putangin na, puro kademonyohan lang ginagawa sa bayan ng mga putangin na yan. Ibinoboto mo yung party list, meron silang, tingnan mo anong niya, anong party list na to, akbayan. Puta, anong nire-representa niyan? Lahat ng inaakbayan nila? Kagaguhan. Dapat yung pangalan ng party list mo, yung nire-representa ninyo. Halimbawa, katulad do, may isa pang party list, di ba, yung apat dapat, putang ina niyan. Apat dapat party list, ano yun? Agimat. Supremo, putang ina niyan. Anong klaseng mga party list, mga hayop na yan? Supremo? Agimat? Ano yun? Party list ng lahat ng may mga anting-anting sa Pilipinas? Ganon? Walang hiya kayo? Binaboy nyo na yung party list system? Putang inang papangit nyo pa. So sabi dito, you are impeached, nakakabulok ang pagiging gahaman at sakim. So putang ina nito, walang respeto. Pangalawang Pangulo, ibinoto ng 32 million. Ilan lang ba bumoto sa buwakan ng inang party list nyo? Wala pa yatang 100,000 bumoto sa party list. Putang ina ninyo kung makapagsalita kayo kay BP Sara, binoto ng 32 million. Wala kayong respeto sa demokrasya ng Pilipinas. Ibinoto si BP Sara ng demokrasya sa Pilipinas. 32 million na nagboto sa kanya, hayop kayo. Tapos ipapa-impeach nyo lang dahil sa walang kwentang yung mga, dahil sa mga walang kakwenta-kwenta yung pinaglalaban. Galit na galit kayo sa mga Duterte kasi bakit? Kasi pinagpapapatay lahat ng mga komunista, mga putang ina nyo. Kung hayop kayo. So ngayon, mga bossing, eto ngayon, mga bossing. Ito ngayon ang sinasabi natin na walang respeto ito sa pangalawang Pangulo. Tapos, ang tapang-tapang ng putang ina nito. Ang tapang-tapang nito na magbanat ng banat kay Inday Sara. Pero nung kaharap naman nila sa Kongreso, putang ina, natatain naman sila. Si PRD nung kaharap nila sa Kongreso, wala naman silang masabi. Wala naman silang matanong na matino. Lumabas pa yung mga kabubuhan ng mga putang inan to. Di ko alam ano mga kwalifikasyon ng mga hayop na to. Bakit mga naging congressman ng mga putang inan nito? Di ba? So ngayon, ito, walang respeto. Walang respeto, ha? Walang respeto. Ngayon, nagalit ngayon si Bato Duterte tuloy. Nagalit ngayon si Senator Bato sa kanya. Ngayon, ito ang tanong, mga bossing. Ito ang tanong. Nagalit si Senator Bato sa kanya, pa. Sabi yan, Senator Bato, sasampalin ko yan. Pumunta ka rito, ganun yung mukha mo. Putangin na kasi nito, mukhang mani. Kaya galit na galit kay BP Sara to. Kaya galit na galit kay BP Sara tong hayop na to. Dahil yung binanggit ni BP Sara yung jowa, gigil na gigil siya. Dito usapin ng jowa. Paano walang jowa ang putang ina? Saan ka naman makakita pag ito naging jowa mo, para kang pag hinalikan mo yung pisngi, nag lips to lips na kagad kayo. Ang hype na to. Pag bineso-beso ka niyan, basa ang mukha mo. Oo, kasi yung nguso nasa pisngi. So pag sinabi niya, kiss mo ako sa pisngi, puta, lips to lips na yun. So sinabi ngayon ni Bato de la Rosa, hindi ka nga rito, sampalin ko nga yung mukha mo. Tangina ka, kaya ka nakangiwi, sama-sama na ugali mo, pag sinampal kita, didiretso yung mukha mo. Bato, hindi na to didiretso yung mukha nito. Itong mukha nito, putang ina, kahit tadyak-tadyakan mo, ganyan na talaga yan. Mga ganyan mukhang maning nilaga. Wala nang pag-asa sa buhay yan. Senator Bato, kaya medyo nagalit si Senator Bato, mga bossing. Gusto niya sampalin ko yung hype na yan, bastos.
Pucha yan. Pucha yan, biglang nagpaawa si Gago. Biglang nagpaawa. Sabi yun, sampalin daw ako. Kawawa naman ako. Survivor ako ng survivor ako ng stroke. Eh ano ngayon, na-stroke ka na pala. Di sana natuluyan ka na para matapos na problema ng Pilipinas. Utangin na nito. Kapag pinatulan mo ang mga puki ng ina, biglang magpapaawa at hihingi ng saklolo. Putangin na ang nire-representa niya, akbayan. Ngayon naman, humihingi siya ng simpatya sa mga sa mga na-stroke. Na-stroke daw siya, kaya siya nakaganon. Kaya na-stroke ka na pala eh. Dapat sa'yo magpahinga ka na. Oo, kung gusto mo, magpahinga ka na rin habang buhay. Hayop na. Na-stroke daw siya, kaya siya nakaganon. So, nasaktan daw ang lahat daw ng na-stroke sa Pilipinas. Nasaktan, Gago. Putangin na, nung nakita nga yung mukha mo, yung mga na-stroke, gumaling eh. Gustong sampalin yung pagmumukha mo eh. May kaibigan nga ako na-stroke. Putangin na, matagal na hindi nakakalakad yun. Nung nakita niya binabastos mo si BP Sara, putangin na, himala, nakalakad. Puta, nasira niya yung TV nila. Pangina kung hayop ka. Kapag kayo bumabatikos, putang ina nyo, gusto ninyo, alabira kayo ng alabira. Ayan o, putya, wala pa, hindi pa man natatapos yung hearing. Puta, sakim na kagad sila, Inday Sara, Gago kayo. Anong ninakaw ni BP Sara, putang ina nyo? Eh, ang dami-dami ng mga blanco sa bike, mga buwaka ng ina ninyo. Ikaw na mismo, si Raul Manuel na mismo nagsabi, nakita niya yung blanco sa bike, ang putang ina nyo. Bakit hindi nyo ngayon hanapin kung sino nag-fill out nag-fill in the blanks ng mga blanco dyan sa bike, yung mga putang ina nyo? Mga hayop kayo. Magkano yung sinasabi nyo ninakaw ni BP Sara? Magkano yung putang inang dinagdag ng kongreso nyo? Dinagdag ng kongreso nyo plus 100% sa budget. Wala naman kayong justification. Puro lang naman kayo hearing, mga hayop kayo. Tapos nadagdagan pa ng plus 100% yung budget nyo. Ba't hindi nyo hanapin? Ba't hindi nyo tanungin yung mga sarili nyo, putang ina nyo? Kung saan nyo dinadala yung mga pera na yan? Di ba ninanakaw nyo rin yan? Di umano? Kakapal ng mga muka. Pag sila ang bumabanat sa mga Duterte, putang ina, full blast sila. Kahit mga basa ang kinikili, taas kamay sila. Pero pag bumawi sa kanila, putang ina, kawawa. Para si Barbers, puta kaawa-awa nung ginantihan ng mga vloggers. Si Abante, putang ina, nagmumura pa sa sa session nila. Puta, kala mo inapi. Ito naman, nagpapasaklolo sa mga na-stroke. Kaya daw tabingin yung mukha niya dahil na-stroke siya, ulol. Tangina mo, ganyan na talaga yung mukha mo nung pinanganak ka. Karma yan. Pangit ka talaga. Hindi naman ako pogi, pero sigurado ako mas maganda mukha ko sa'yo. Kaya kayo ginaganyan ng tao dahil mga sweetik kayo, mga hayop kayo, at ang mga lumalabas sa bibig ninyo, wala kayong karespe-respeto. So gusto mo irespeto ka ng tao dahil na-stroke ka? Putang ina mo, ikaw nga wala kang respeto sa batas. Gusto mo kaawaan ka ng tao dahil na-stroke ka? Putang ina, paano yung mga nirecruit nyong mga bata na dinala nyo sa bundok, na nangamatay na sa bundok? Yung iba pinaggagahasa doon ng mga kasama nilang mga komunista. O putya, merong isang na-recover na nakuta ng mga NPA, puta, puro spills, tsaka puro kondom. Kawawa yung mga mga anak nyo dun. No, kaya kayo galit kay BP Sara at kung ano-ano mga pagbibintang nyo, mga punyeta kayo, kasi inubos ng mga Duterte yung lahi nyong mga pangit. Inan to. So eto mga bossing, nanghihingi siya ng saklolo sa mga na-stroke. Gago. Marami akong kilala na stroke, pero iba yung pagkaka-stroke mo. Sana kung totoong na-stroke ka, putang ina, dinire-diretso mo na. Sana ipinikit mo na. Ipinikit mo ng ganun. Tapos, tangin, pumunta ka na sa impyerno para mabawas-bawasan ng salot at switik dito sa Pilipinas. So ganito siya magsalita, napakabastos, di ba? Tapos ang gusto niya, irespeto mo siya. Dahil stroke survivor ako. Parang nasaktan naman lahat ng stroke survivor. Gago, ikaw lang ang issue dito. Ikaw lang ang binabanatan namin, hindi yung mga na-stroke. Pero kung may mga na-stroke dyan, putang ina, na-stroke na nga. Tapos binabanatan pa sila BP Sara, putang ina niyan. Magsama-sama kayo. Dapat dapat ang party list mo, stroke party list. Ha? Percy Sendanya, dapat wag ka na sa akbayan party list. Since naman, ikaw ang nagiging spokesperson ngayon ng mga na-stroke na kahit hindi naman sila galit kay Bato, kinukonsensya mo si Bato. Putang ina, dapat ang pangalan ng party list mo, stroke party list. Dapat pala inisin natin ang inisin to. O mga DDS, inisin natin ang inisin pala to. May history na pala na stroke to eh. Malay mo, balang araw may stroke ulit to. Di maganda, hindi na makapagsalita tong demonyon to. Aping-api, pati yung mga na-stroke, dinamay pa. Siya na ngayon ang spokesperson ng lahat ng mga baldado sa Pilipinas. Tarantado ka. O eto mga bossing,
Tabingi ang mukha ko dahil ang baklang ngiwi na ito ay stroke survivor. Ano naman? Putang ina ka, marami pa nga dyan cancer survivor eh. Marami pa nga dyan na survive yung ilang ulit na niloko sila ng mga jowa nila. Anong special sa yung kupal ka? Yakap na mahigpit sa mga kapwa ko stroke survivor. Putang ina mo. Lul ka. Putang ina, pati yung mga nananahimik na mga stroke survivor, dinamay mo pa sa katarantaduhan mo. Putang ina, ikaw lang naman ang na-stroke na, daldal pa ng daldal. Gago no, yakap ng mahigpit. Putang ina mo. No, yakap na puntahan mo, isa-isa yakapin mo ng mahigpit, baka sampaling ka. Putang ina mo ka. Ngayon, ginamit nila ngayon yung mga kabataan para magrebelde sa bayan. Ngayon naman, ang ginagamit itong kupal na to, yung mga na-stroke. Tangina ka, baka mamaya magrally lahat ng na-stroke sa tapat ng bahay nyo. Marami yung kakilalang na-stroke, putang ina, hindi ka kilala. Yung ibang kilala ko, putang ina, gigil na gigil sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, yung kapitbahay ko nakalakad. Matagal lang din nakakalakad yun, stroke din yun. Puta, nakalakad parang si Michael Jackson. Pumunta sa TV, winarak yung TV, tas natulog ulit. Dahil nakita yung pagmumukha mo. Eto naman si Bato kasi, anak ng tinapay. Panindigan mo ba to? Bastos ang putang inang to, ba't kasi nagsusorry-sorry ka pa dyan? Ito ang sinabi ni Bato rito. Maraming nagalit at dahil nag-empathize ako sa galit nila, nakapagbitiw ako ng salitang hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng... Puta, yung mga binibitawan ng mga makakaliwa na yan, lahat ng binibitawan nilang salita, putang ina, masakit. Ang pinakamasakit sa lahat, putang ina ng mga ito, kalaban to ng gobyerno, tapos ngayon pinapaandar nila ang gobyerno. Bato, putang ina, huwag ka magsusorry dyan. Huwag ka magsorry sa hayop na yan. Putang ina, hindi niya deserve yan. O sabi niya, I apologize for what I said and did, particularly in failing to see the bigger picture. My apologies to Congressman Percy Sendenya for my offensive comments on this person. I wish him good health. Tangina, ako hindi. Do not wish good health sa mga komunistang mga puki ng inanto. Sinisira ang bayang Pilipinas. You wish him good health. Dapat nga ipanalangin natin mamatay na lahat ito eh. Yun na nga lang kaya natin gawin. Ipanalangin mamatay na tong mga hayop na to. Mantakin mo, lumalaban sa gobyerno, ina-ambush lahat ng mga sundalo. Naghahatid ng relief goods, papatayin nila. Nung nakaraan may namatay na estudyante, pinasabog nila. Kinundi na ba ng mga buwaka ng inanto yung gawain ng mga NPA kailanman? Hindi, Bato de la Rosa, dapat hindi ka nag-a-apologize sa mga putang ina niyan. Dapat hindi ka nag-apologize sa mga hayop na to. O tingnan mo ba to kung bakit hindi ka dapat mag-apologize? Bibigyan kita ng isang example ha. Bibigyan kita ng isang example ba to? Bakit hindi ka dapat mag-apologize sa mga hayop na to? Oo, tingnan mo maigi. Eto na. Oh, ayan. Oh, ano nangyari? Oh, ayan, tingnan mo maigi ha, Bato ha. Tingnan mo maigi kung dapat bang mag-apologize ka sa punyeta na yan. Oh, yan oh, me. Sasapakin daw ako ng isang senador. Ang tapang naman ni Koya. Tangina, Bato, tinan mo dito ka nag-a-apologize. Nag-a-apologize ka sa hayop na yan. Tinan mo ugali, wala rin respeto sa'yo. Sasapakin daw ako ng isang senador. Ang tapang naman ni Koya. Tinan mo naman, putang ina, Bato, ganyan ka itrato tapos nagsusorry ka. Tangina, bawiin mo yung pagsusorry mo. Hindi ka dapat magsorry dito. Tangina, Bato, ipakita mo, it's either kalaban ka o kakampi. Ganun lang yun, wag ka na maglaro sa gitna. Ito nga, ganitong tao, putang ina, walang silbi sa buhay to. Walang respeto sa Pilipinas to. Kaya dapat hindi natin nire-respeto itong mga buwaka ng inan to. Ayan o, Sendanya, Clowns de la Rosa. Puta, pinaglalaruan ka, tapos ikaw magsusorry ka. Tangina, ang dami ng sinabi nito na masakit tungkol sa mga Duterte. Kriminal Duterte, magnanakaw Duterte, salot ang Duterte mamamatay tao. Ang dami na nilang mga claims against the Dutertes. Walang respeto sa presidente ng Pilipinas, vice president ng Pilipinas, sa mga nakakatanda sa kanila. Walang respeto sa batas. Tapos puta mag-a-apologize ka dahil nasaktan yung damdamin niya. Yun na nga lang ang kaya natin gawin, saktan ng damdamin ng puki ng inan to eh. Tapos puta, pati ba naman yun, Bato, inatrasan mo pa. Ano na laban ipapanalo natin pagka ganyan? Putang ina niyan. Ilan na nga lang tayo eh. Masyado pa tayong malambot. Ito pa isa. Oh, sasapakin daw ako. Oh, ito pa isa. Ayan oh. Sana ganyan din siya. Katapang laban sa China, sa West Philippine Sea, at sa pagharap sa ICC. Di ka pala matapang ba to eh? Tangina, nagsosorry ka kasi dito. Tingnan mo pinaglalaruan ka. Putang ina, tinan mo kung paano magsalita. Tapos kapag nasaktan yung damdamin, puta, idadamay yakap na mahigpit sa mga na-stroke. Gago. Putang ina mo, hindi issue dito yung pag-stroke mo. Ang issue dito yung putang ina mo, na-stroke ka na nga, ang sama pa ng ugali mo. Kung totoo na-stroke ka, tangina, sana may stroke ka ulit isa pa.
Tayo na para matigil na tong problema ng bayang Pilipinas sa'yo. Wala kayong mga respeto sa batas, wala kayong respeto sa presidente, sa vice president. Gusto mo irespeto kayo dahil putang ina na-stroke kayo. Gago, kung na-stroke ka pala, magpahinga ka na, magpagaling ka na lang. Tangina, walang na-stroke na ganyan. Tinan mo ba to ginagawa sa'yo? Hindi ka naman daw matapang, tapang-tapang mo daw. Putang ina, ito naman kasi si Bato, ba't mo naman kasi sasampalin yung bakla? Tangina, at magsabunutan na lang kayo, ay pares pala kayo walang buhok. Ulit. Ano pa yung sinasabi niya kay Bato? Ayan, yan pa isa. O baka naman iiyak na naman siya ng crocodile tears at kakaripas ng takbo gaya ng pagtakbo niya nung hawak niyang paputok. Kita mo ba to? Putang ina. Pag nasaktan ang gagong ito, gagamitin niya, kawawa naman ako, na-stroke ako. Na-stroke siya, pero putang ina kung mang-asar siya, wagas. Kaya dapat asarin din ang pukin ng ina niyan. Di ba to? Iyaking ka daw. Tapos, ang bilis mo daw tumakbo. O, paputok lang daw, putang ina tumatakbo ka na kagad. Wala ka daw, mahinang nilalang ka daw. Ang dami mo daw nilabanan na NPA noon, pero hindi mo sila naubos. Ina Bato de la Rosa, oh. Kita mo, ginagawa kang ano nito, ginagawa kang ulol nito. Oh, ito naman, ito yung sinabi naman ng partido niya. Senator Bato de la Rosa's attack on Akbayan, Percy Sendanya is not just cruel. Ina. It is an insult to the dignity of persons with health condition. Gago! Utang ina, hindi naman sinabi ni Bato de la Rosa na lahat ng na-stroke, ganun eh. Di ba? Ngayon, kung meron akong kaibigan na na-stroke, tapos putang ina, galit kay BP Sara, baka kutongan ko ng walang tunog. Putang ina mo, na-stroke ka na, ano ka pa, sinungaling ka pa. So, tayo na itong mga tono, kadiri. Akbayan Party List, putang ina nyo. Sa totoo lang, kung talagang mga matatapang kayo, putang ina, lumabang kayo ng patas. Asaran lang, masyado kayong iyakin eh. Ngayon, putang ina, dinadamay nyo pa, pati yung mga lahat ng may mga sakit. Persons with health conditions, pukin ng ina niyan, lahat ng may sakit. Ayan o, insult dignity of persons with health condition. Pwede ba, no, kanina yung na-stroke lang, ngayon lahat ng may health conditions, kahit may hika, tigdas, TB, natapilok, na matanda, na duwende, na kapre, nanuno sa punso, pukin ng ina nyo, lahat, ano na, dapat magalit na kay Bato. Tanginang utak ng mga komunista na to, no? Ang gagaling sa propaganda. Ang gagaling manira ng gobyerno pag binanatan mo mga iyakin. Sabi ko nga sa inyo, pag asaran lang. Bato, tingnan mo to. Kaya bawiin mo, sabi mo, hindi na ako nagsosorry ulit, sampalin ko na ulit yan, ganun. Sampalin mo yan, putang ina niyan. Mantakin mo mga makakaliwa, putang ina, ang lalakas ng loob, putya, yung mga hinalal ng taong bayan. Ilan ba boto mo ba to? Milyon-milyon. Tangin na magpapatalo ka dito sa unggoy na to. Magpapatalo ka sa baklang yan. Na putang ina, sabihin nyo na naman, putang ina, mga homophobic talaga itong mga banateros, galit sa bakla. Hindi, itong bakla lang na to, di ko naman sinabi lahat ng bakla sa Pilipinas eh. Itong baklang putang inan to. Yun. Murahan lang. Babuyan lang. O, tinan mo itong mga pinagsasasabi na to. Bato, binababoy ka. Maayos lang, walang mura. Pero ganun pa rin, binababoy ka pa rin. Kaya kayo mga makakaliwa, putangin nyo, ang tatapang nyo magsasalita. Pagka binalikan kayo, huwag kayong iyakin. Tapos lahat idadawi, matakin mo persons with health conditions, mga bossing. Ayan, persons with health conditions. Puta, kahit yung nausog, kahit yung may sore eyes, putang ina, kakampi na nila laban kay De La Rosa. Gago, no? Had he taken even moment to do his research, he would have known that Representative Percy is a stroke survivor. So what? Putang ina, si Bato de la Rosa, survivor yan ng lahat ng gera, pukin ang ina nyo. Na-survive lang niya yung stroke, putang ina, siya na yung pinakamagaling na tao sa buong mundo. Si Bato de la Rosa is a survivor ng mahang gera, war on drugs, war on communist. Puta, dating mababang pulis, naging kalbong pulis na yan. Mas matindi yung laban yan kaysa sa stroke nitong ulol na to. Ito, pag na-stroke to, tapos namatay, putya yun. Baka sakali maawa pa kami sa kanya. Kainan tong mga to, yayabang. Akala mo naman nanalo sa gerang mga hayop. Akala mo pinapunta sa gera tapos nakipaglaban. Ang ina nyo, yung mga kasamahan nyo sa bundok, nakikipagpatayan kayo dyan, sigaw lang kayo ng sigaw eh. Ni minsan, di pa yata kayo nakahawak ng baril. Kakapal ng mga mukha nyo. Instead, his appalling remarks reinforce harmful stereotypes and deepen the discrimination that people with various health concerns endure every day. Puta. Ang ina nyo, yayabang nyo. Yung pang-recruit nyo sa mga kabataan, walang epekto yon. Yung si Franz Castro na child abuser na convicted, putang ina nyo, ba't hindi nyo kayang yung mga ginagawa niyang panghahayop sa mga bata? Yung mga tawag dyan, pang-kidnap niya ng mga bata. Putang ina, okay yon. Masaya yung ganon. So pagka kayo, bigla kayo may mga ganitong hugot. Concerns endure every day. Tangina, bigla silang palitan nyo na yung party list nyo, ilagay nyo na dyan. Sakit party list. Para lahat ng may mga sakit, kayo ang boses nila. Gago. So ako,
Pwede kong magalit ako kanila Abante. Tsaka kanila, pwede ako magalit kanila, tawag dyan, kanila barbers. Kasi may high blood ako. So lahat ng may mga high blood, putang ina, gusto nila ipakulong, ganun. Lahat ng may mga high blood na nagsasalita tungkol sa mga kakorupsyonan sa bayan. Ganun ba yon? Ina niyan. So kayo, pwede kayong pwede kayong mangagat, pwede kayong mambastos, pero kayo di pwedeng bastusin dahil may mga health conditions kayo. Tang ina nyo, kung ayaw nyo palang mabastos, wag na kayo dyan, umalis na kayo dyan. Huwag na kayo mag-congressman. Oy, Sendenya, kung gusto mo pagaling ka na stroke, gusto mo may stroke ka ulit para masaya. Oh, we call on the Senate and its members to hold De La Rosa accountable. Putang ina niyan, gusto pa ipakulong si De La Rosa dahil lang doon. Our lawmakers must champion, not ridicule the rights and dignity of all Filipino. Gago! Kayo nga ang maraming inaalipostang mga dignidad ng mga Pilipino eh. Wala pang kasalanan si BP Sara, putang ina ninyo, ginudge nyo na eh. Yung sila Duterte, wala naman kayong mga ebidensya, puta, ginudge nyo na eh. Kakapal ng mukha nyo. Look who's talking. Especially those living with disabilities, putang ina, pati PWD, may sa inyo na din. Anak ng tinapay, tinan mo, bato lumabang ka rito, sabihin mo, putang ina nyo, hindi ko minura yung hindi ko sasampalin lahat ng na-stroke. Yan lang, kung na-stroke yan, sasampalin ko yan kahit na-stroke yan. Wala akong pake, putang ina nyo, walang respeto yan, ganun. Hindi ko naisiyain lahat ng may mga sakit. Pero kung putang ina niyan, siya lang yung kausap ko, hindi naman kayo eh. Kung gusto nyo sumali, okay lang din, ganun. Ang ina niyan. More than that, De La Rosa must issue an immediate and unequivocal, putang ina naman, unequivocal public apology. His words were not just offensive, they were demeaning and harmful. That's the whole point. The whole point is to offend all of you motherfuckers and to harm you and demean you, mga putang ina nyo. Sakta ng mga damdamin nyo. Ma-offend kayo. That's the whole fucking point. Putang ina ba to? You've won. Tapos ba't ka nag-sorry? Nanalo ka na, nasaktan mo na sila eh. Tapos nag-apologize ka pa. Ay, Diyos ko po. If he has even a shred of decency, so wala ka daw decency, he must take full responsibility, apologize directly to Representative Percy and the broader disability community. Putang ina, pati sa community na may disabled. Hindi ako magsusorry dyan. Wala akong paki sa lahat ng mga na-stroke, lahat ng mga namatanda sa Pilipinas. Nag-iisa lang, ito lang ang target ko. Putang inang Percy na yan lang. Kung nasaktan sila, bahala sila sa buhay nila. Hindi ko naman sila kausap, nakikisali sila. Eto, kupal na to, itong na-stroke na baklang to. Ito lang ang gusto kong idiretso ang nguso. Ganyan. Oh, di ba? Anak ng tinapay, oh. So, ngayon, ang mali dito, si Bato De La Rosa patuloy ang may kasalanan. Putragis yan. Oh. Oh, kayo nga, ilagay nyo nga dyan sa comment section. Ilagay nyo sa comment section kung karapat-dapat bang mag-apologize si Bato De La Rosa sa pukin ng ina nito. Oh, ilagay nyo dyan kung yes or no. Kung no, bakit? Kung yes, bakit? Again, ito pong content ko na to ay hindi sa lahat ng mga na-stroke. Oo, pero hindi magbabago ang aking opinyon sa punyetang ito. Na-stroke na pala, hindi pa magbagong buhay. O dapat pagka ganyan, na-stroke ka na, tinapik ka na ng Panginoon, dapat nagbabago ka na, tigil mo na yung kasinungalingan mo. O siguro mas mabuti sir, ang focus nyo this time, yung mga yung mga problema ng bayan natin na hindi si Inday Sara ang problema. Alam ko problema si Inday Sara ng mga komunista. Pero aside from that, kung talagang makabayan kayo, kung talagang Pilipinas ang ninyo, ang inyong nire-represent at mahal nyo ang bayan Pilipinas, putangin nyo, pamurahin nyo yung presyo ng bigas. Pataasin nyo sweldo. Hindi yung puro kayo reklamo. Ang tagal-tagal nyo na nagre-reklamo. Wala naman kayo na ipapanalo. Mga hayop kayo. Again, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa channel natin. Mabuhay kayo. Lahat ng mga na-stroke, na mga hindi Duterte supporters, bahala kayo sa buhay nyo. Lahat ng mga na-stroke na Duterte supporters, sana gumaling kayong lahat para pagka presidente na si BP Sara, makapag-party-party tayo. At wala kaming pakialam dun sa may mga sakit. Dito lang kami may pakialam. Dito sa kumag na to. Oo, yung mukha niyang tabingi na nga. Ang sama pa ng ugali. Ang sama pa ng itsura. Dapat, sir, pagka ganyan na mukha mo, dapat mabait ka na. Masyado naman ng tinodo yung kasamaan ng ugali mo, pati sa pagmumukha mo. Oo, nag-manifest, mga bossing. Mabuhay kayong lahat. At ito, sana hindi na mabuhay ng matagal to. Oo, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless you at kita-kita.